Sa ibang balita, inalmahan ng iba't ibang mambabatas at eksperto ang kontrobersyal na utos ng DepEd na tanggalin ang pangalang Marcos sa paksa ng diktadura sa grade 6. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Parang binago na raw ang kasaysayan kung aalisin ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pagdating sa usapin ng diktadorya. Yan ang binigyang diin ng ilang akademiko at mababatas kasunod ng bagong utos ng DepEd. Unang nasiwalat ang utosan matapos mag-viral sa social media ang kuha sa internal memorandum na galing sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Dito nakasaad na alisin ang pangalang Marcos sa paksa ng diktadorya. Kaya imbis na panahon ng diktadurang Marcos, tatawagin na lang itong panahon ng diktadura. Ayon kay Professor Eleanor Hizare ng UST College of Education, dapat bigyang linaw ng DepEd kung ano ang naging batayan kung bakit kailangan itong gawin. Lalo pat may pakay at halaga ang bawat salita pagkasaysayan ng usapan. Importante to, yung mga tinatawag natin nomenclatures or wordings. Kasi pwedeng maging open siya to interpretation at hindi siya pwede maging as factual since yung implementation ng curriculum influenced yan by ano ba yung objectives na sineset. Bukod sa mga aralin, nangangamba rin si Sare na pati sa mga libro ay ma-adapt na rin ito. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro tuloy, hindi maiwasang mabahala. Kailangan talaga na huwag rebisahin at sabihin talaga yung katotohanan at huwag itago ito sa mga kabataan. Kasi ito naman talaga yung nangyari. In fact, mayroon pang batas para bayaran yung mga nabiktima ng human rights violation, RA 10368. Kaya kailangan ay hindi ito dapat na rebisahin ng Department of Education. Ganito rin ang sentimiento ng ilang magulang. Hindi dapat tanggalin yun para alam ng mga bagong sumisibol yung mga nangyari noon, lalo sa mga bata. Kinumpirma naman ng DepEd ang nasabing memorandum. Paliwanag nila, pagka tiningnan niyo po ang curriculum, suriin po natin, ang pagkakalatag ng mga paksa ay hindi particular sa tao o namumuno, kung hindi sa mga pangyayaring pangkasaysayan, layunin na bigyang pagkakat sa kanilang pagtatakasan ng demokrasya sa kasalukuyan. In other words po, inorganisa lang po natin ang ating curriculum guide. Para sa Coordinating Council for Private Education Associations o COCOPEA, pwede pa ring amyendahan ng mga guro, lalo sa private schools, ang DepEd curriculum. Obligasyon nga raw nilang mga guro na ituro ang kasaysayan sa mga bata nang walang dagdag bawas. That's really the role of teachers, of educators, to ensure that what we teach or what we pass down to our students, to our learners, are the correct information. We need to be updated. We need to be accurate. We need to be authentic in conveying yung information na yon. Otherwise, of course, certain parts of our history will be lost. Una nang kinundina ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy ang hakbang na ito ng DepEd. Ayon sa grupo, ang pagbabagong ito ay malinaw na estratehiya ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang madaling makasaysayan ng pamilyang Marcos. Isaan nila itong lantarang halimbawa ng disinformation sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kasaysayan. Paglilinaw naman ng DepEd, hindi pa naman daw pinal ang direktiba. Itinanggi ng DepEd na may political pressure at pagbabago ng kasaysayan na nangyayari. Nandito po lahat yung mga nangyari noong panahon from 1970 to 1986. Nandito po lahat yun. Lahat ng mga excesses of the dictatorship are all found in the curriculum guide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.